Okay, hi team. So for Team Unstoppable Dream Builders, so here's the video tutorial on how to process a membership application here in International Marketing Group. So there are two types or two ways to process the membership. First is through your portal. The second one is through your Dominant tool. So for the portal, so we just need to log in. Just copy this link img-corp.net. So that's the link that we need to access. So after we were able to access that, so we will be asking to log in to our portal. So just input your username and password. So, and then after you have successfully logged in, so just look for the under tools. So look for eJoin here. So and then click it. So after clicking it, so ito yung magpo-prompt sa screen nyo. So you will be asking to input your agent code. So please note, for the agent code, yan yung sinend sa atin ni IMG for our access to our portal. So username and password was given. So wag nyong kakalimutan yung agent code. That is very important to every transaction that we have here in IMG. Okay, so napakahalaga niyang agent code na yan. Alright, so after that, just click submit. Okay, so ito naman yung magpo-prompt. So you will be asking to click this under Philippines. So tulad ko, nasa Pilipinas ako ngayon. So yan yung magpo-prompt. Pero kung nasa ibang bansa po kayo, so, syempre, for example, Hong Kong. Nasa Hong Kong ka ngayon, Hong Kong din po yung magpa-prompt dyan. Pero what if Hong Kong-based ka, pero gusto mo ang kunin mong membership code ay yung sa Pilipinas? So, pwede naman. So, ang gagawin mo lang ay click here to sign up for other countries. Yan yung dapat mo i-click and then look for the Philippines. Okay? So, para mapalitan dyan. So, instead of Hong Kong, magiging Pilipinas na yung code. So, magmamatter yung price kung nasan po tayo ngayon. And then, also check here, the name of your agent or your sponsor. So, kung nakita mo dyan na mali yung pangalan, so pwede mong i-change din naman dito. Ayan, change agent. So, kunin mo lang yung code, yung sponsor mo, kung sino man siya, so para mapalitan. So, after that one, after mong maklik yung link, so ito na yung mag-a-appear. So, example lang to ha. So, nasa Pilipinas tayo. So, membership type, yan, PH. Okay, Philippine code. Kung Hong Kong, so Hong Kong din po yung mag-a-appear dito. So, dapat i-check mo na maigi before ka magsa-sign up kung tama yung information. Ayan po ha. Yan po yung dapat nating bantayan lagi. And then, your name. So, it should be started with last name, then first name, and then your full name or full middle name. All right? So for the email address, so maselan po ito. So dapat tama yung email address na i-input mo dyan. Kasi kung mali, ayan, hindi po or wala kang matatanggap na information or yung username and password from IMG. So, dun kasi nila isasend yan dun sa email address na ginamit mo dito sa pag-sign up ng application. Okay? So, always keep that in mind na yung email address dapat tama. Okay? So, for the sponsor name, okay, so i-check mo din yan kung tama ba. Tama ba na yung nag-invite or yung sponsor mo or yung agent na nag-introduce sa'yo about IMG ay yan ba yung pangalan na nandyan? Kasi kung iba, well, dapat mong palitan. Okay? And then, yan, dapat isa-isahin nating i-check po ito ha. And kung meron po tayong spouse na member ng IMG, dapat yung code niyang i-input natin dito. So, spouse code, ayan. Kung wala naman po, just stick to that one, IMG 100. Okay, so for the forwarding address, just select kung nasang or aling office mo gustong i-send yung mga documents sa kailangan mo. So, napaka-importante din yan, forwarding address. So, yan lang yung
galawin mo dito na port, okay, sa forwarding address. And next one, dito ka na sa current address information. So, mas maigi kung nasan kang, ano yung address mo ngayon, yan yung input mo dyan. Yan yung ilagay mo dyan sa mga fields. Okay? And then the next one is your signature. So you will be requiring to sign the application. So mag-drawing ka lang dyan. Okay? And then after that, just click continue. So after clicking continue, ayan, magpa-prompt na tong payment options. So pumili ka kung anong mode of payment or anong type of payment ang gagawin mo. It's either online bank transfer, bank deposit ba, or di kaya Palawan Express. So depende po sa atin yun. Okay, kung ano yung mas convenient na way sa pagbabayad ng application natin. So example naman po, ang napili natin ay online bank transfer. So ito yung example ng receipt. Okay, so sa ginawa ko, ito yung lagi kong ginagawa just to make it convenient. So mabilis din kasi yung approval pag ganito. So kung online, 'di ba, may mga application tayong ginagamit. So itong first screenshot, yan yung screenshot from the application na dapat i-screenshot natin yun just to let them know na talagang successful yung pag-transfer ng money. And then, yung account ko sa application ay nakalink din po yan sa email ko. So, after I have transferred the money, so magpa-prompt or mag-email din sa akin yung bank sa email address ko na successful. Ayan yung transfer money details. So, makikita natin dyan yung confirmation code or confirmation number, kailan na transfer, and from what bank account and kanino pinadala yung payment at magkano. So napaka-importante talaga yan. So para hindi na po tayo kulitin ng support na kulang yung information. Okay? So mas mabuti ng kompleto, 'di ba? So para hindi pa ulit-ulit. So always take note that receipts should be attached if it's through online bank transfer or bank deposit. So wag po natin kakalimutang i-attach yung receipt po natin. So, i-collage nyo lang po ito ha, yung receipt nyo. So, hindi po dapat magkahiwalay ito. So, meron naman tayong mga application na makakapag-collage tayo ng mga pictures or screenshots, di ba po? So, yun lang din po yung gamitin niya po. Okay? So, the next one is, ito po, sa Palawan. Okay? So, kung Palawan transaction, so ito yung mangyayari. First thing is, yung iba hindi nakakapag-download ng PDF file. Okay? So, ang dapat nyong gawin ay ito po. I-click nyo po yung three, um, three dots. Ayan. So, open with browser. So, dapat ma-open nyo yan through browser, hindi through ano lang po, yung sa application. Okay, so para makapag-download po tayo ng PDF file na yung receipt na gagamitin or serve as our basis sa pagbabayad sa Palawan. Okay, so paano nga ba? So, after nating ma-open sa browser itong link na to, itong transaction na to, so just click that blue button. So, click here to view your pre-filled send money form. Okay, yan yung gagayahin natin dun kay Palawan Pawn Shop. Okay, so ito yung example ng receipt. Okay, so after nating maklik yung blue button, so ito yung lalabas. Itong first screenshot, yan yung gagayahin natin dun sa Palawan send money receipt nila or slip, di ba po? So, di ba kung i-compare natin, talagang magkapareho ng detalye or magkapareho ng mga information na hinihingi, di ba? So, mas maigi po na ito lang first screenshot ang i-forward natin kay client para hindi na po siya malito. Kasi ito yung common mistake natin. So maraming nalilito pag nagsasend tayo ng kahit sabihin natin example lang ng Palawan slip na yung na-transact na natin, minsan kasi is nalilito pa rin si client sa process. So ang nagagaya niyang receiver name ay yung na-transact na code or receiver name, di ba? So, kaya nagkakamali. So, wag na po natin lituhin si client. Ito lang pong first screenshot ang i-forward natin sa kanila that would serve as their basis. And always inform them
na dapat hindi sila magkamali dito sa receiver name. Itong others space 71, yung 1 tsaka letter I na capital. So dapat hindi yan magka-interchange. Okay? And then especially yung L, letter L na maliit, 'di ba? Parang I lang din, 'di ba? So don't worry kasi dito sa code na 'to, puro capital lahat 'yan. So hindi tayo malilito diyan. Okay? So and especially yung letter O tsaka 0. Yan, nagkakamali, nagkakapalitan din yan. So, dapat mas maigi nating paulit-ulit nating i-review yung code kung tama ba talaga. Alright? So, ayan lang po. So, kung Palawan Express, so hindi na po natin kailangan i-attach pa yung receipt. So, after nating makapagbayad sa Palawan, automatic na po yan. Hintayin na lang po natin yung approval ng payment and there you go. Mag-i-email ulit si IMG para i-inform na successful na po yung email, yung payment and then doon na po ibibigyan na po tayo ng access sa ating kanya-kanyang account. Okay? So, for dominant tool naman, ito yung second way ng pag-process ng application. Okay? So, ang gagawin natin, dun pa rin po, nag-login tayo sa portal natin, pero hanapin natin itong dominant tool logo. Okay? So, i-click po natin yung activate. So, after nyan, magre-request na ipapalagin muli tayo. So, i-input lang natin username and password and then log in. So, ito na po yung magpa-prompt. Okay, so ito po yung dominant tool natin. Sa hindi pa po familiar, ayan, pinakikilala ko na po. Ayan po yung dominant tool na napaka-powerful tool po natin dito sa IMG. So, i-click nyo lang po ito, offer page. Ayan, so pwede nyo lang din po i-copy yan na link and then yan yung ibigay nyo po kay client. Okay, so be specific dyan sa link na kinakopy nyo po kasi minsan makakopy tayo ng copy ng link pero yung code ay sa iba na po, hindi pala sa atin. Okay? So, mas maiging laging i-review yung mga link na kinakopy natin. So, after ma-click yan or after na ibigay natin kay client yung link, so mayroong dito magpa-prompt. Dito siya dadalhin, may video or dun sa mismong page ng IMG yun. Nandyan lahat ng information about International Marketing Group as well as the benefits. Ayan, makikita lahat, mababasa ni client yun. So, may way, pwedeng, ang gagawin lang ni client, ay i-click niya yung members logged in. Ayan. So, dito, ito yung magpa-prompt. Ipapalogin siya. Pero hindi pa siya member, di ba po? So, syempre, dito siya sa baba. Click here to join. So, not yet a member, di ba? So, click here to join. Ayan. Okay, so meron din pong other option. Pwedeng hanapin niya dito or hanapin niya ito. Itong gain financial independence and live a rich and free life. Click here. So, yan. I-click niya yan na button. So, ganun pa rin po, dito na. Yan yung magpa-prompt. Okay? So, again, di ba pinalogin siya dun sa members login, i-click niya yung not yet a member. Okay? So, click here to join. So, ito yung next na page na magpa-prompt. Or di kaya kung dun siya sa button, ito po, again, kung ito yung i-click niya, ito pa rin po yung next page na magpa-prompt. So, ganun pa rin, still the same dun sa naunang process, di ba po? So, pipiliin lang niya kung tama na Philippine code, yung ipaprocess na application, that's it. Pwede niya nang i-click right then. And then, kung other countries, so, i-click niya tong nasa baba para makapili siya kung nasaang bansa siya ngayon at kung anong application ang i-proceed niya. Okay, so ganun pa rin po. So, after na ma-click to, magpa-prompt na po yung application form. So, napaka-simple lang ng process, di ba po? So, ginawa ko po to para mas ma-guide natin yung ating mga client. Kasi syempre, baguhan pa po sila, hindi pa po nila alam yung application. Okay, so kung paano i-process. So, mas maigi pong may guide sila para hindi magka-error. Kasi kung magkaka-error sa process, mas matatagalan yung approval nun, di ba po? So, napaka
mahirap din naman po yun para sa client din natin na especially kung talagang excited na po sila na mag-start, okay, mag-aral about financial education tapos hindi pa po sila makapag-proceed dahil na pending, okay, nagka-error, finifix pa yung error or pagkakamali dun sa application nila, especially sa payment. Okay, so iwasan po nating mangyari po yun. Alright? So that's all for today. So always remember dito sa IMG, so we are building your future. We are helping you to be financially free. Okay, so yan yung napakaganda, 'di ba? So once again, I am Babylin Ang, one of the financial educator here in IMG. So here's my contact number. Here's my email address. So pwede niyo po akong i-contact dyan anytime if you need further assistance. Alright, and then special to my team, Unstoppable Dream Builders. So always online lang din po ako. So you can contact me or you can message me anytime po. So magkita-kita muli tayo. Abangan niyo po muli yung next presentation ko po about Kaiser naman po. So paano mag-process ng Kaiser application? Paano nga ba mag-save sa Kaiser? And a lot more video presentations and tutorials po na i-upload ko para po sa lahat, para po well-guided po tayo. So thank you so much and have a wonderful day.